sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano hong pag mga ganyan, ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Noong 2006 ay na-involve po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefit sa police po na ito. Ayun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Irving, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpiska na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpiska kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Kamkrame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya noong August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po, sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss? Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. Subalit dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas noong 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. Subalit since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya, hindi na naantay yung kanyang dismissal. Subalit ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa bangs yun. Ang dami pala. Kaya pala 26 years tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Hindi po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PMP yung tinatawag na outright pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years at itong hindi mo pagkakapromote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa serbisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one-rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat ng 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. Kung ganun po, Mama, can he still carry a gun? Kasi it's only a matter of time before siya makapatay po ng mga kawawang individual. Pag ganyan po, na-dismiss ka na and you're still allowed to carry a gun?
Itong kanyang dismissal, ma'am, ay administrative case. Titignan natin ngayon, ma'am, kung yung kaso niyang mga kriminal ay nag-prosper po ito kasi nakasuhan po siya ng grave threat. Supposedly, ma'am, dapat nung 2006 ay kung na-implement po yung kanyang dismissal ay dapat po, ma'am, ay naipaalam. Lalong-lalo na itong latest incidents ay naipaalam, ma'am, sa Firearms and Explosive Office para sana naging ground ito, ma'am, para immediately ay makancel po yung kanyang license to possess and own firearms, yung kanyang rehistro ng baril, pati na rin po yung kanyang permit to carry. So tinitignan natin ngayon, ma'am, kung may administrative liability ba yung Galas Police Station po at hindi ka agad na ipaalam na may mga ganitong kaso pala, ma'am, ang pulis na ito, dating pulis na ito, para sana hindi na ito nabigyan pa ng permit to carry po. Nakausap niyo raw po ba, hindi pa po ba lumalapit yung parang na siklista? Sabi niyo po, kung gusto nung siklista na magsampa ng kaso, ay tutulungan siya ng PNP, tulad rin ni Quezon City Mayor Belmonte? Yes, ma'am. Yung mismong director po ng QCPD ang nakikipag-reach out po at nakikipagtulungan po dun sa ating kay Attorney Fortune na tumatay yung counsel po ng siklista, ma'am, para nga po masampahan ito ng kaso dahil kung matatandaan nyo, ma'am, nung nangyari itong insidente noong August 8, ay nagkaroon sila ng amicable settlement. But for your information, sir, ma'am, itong ngayong araw po na ito ay nagsampa po ng kaso ang QCPD against dito kay Wilfredo Gonzalez for alarms and scandal dahil nga doon sa ginawa niya. But for purposes po doon sa kaso ng grave threat at possibly slander by deed na kinumit po nitong si Wilfredo against po doon sa siklista, ay kailangan po sana natin at nakikiusap po tayo sana sa tulong na rin po ni Attorney Fortune na makausap po natin yung biktima para po makapag-execute sila ng affidavit kasi the only way na mag-prosper po itong kaso ng grave threat and slander by deeds, kailangan po natin na magkaroon po na tayo ng private complainant sa kaso po na ito. Colonel Fajardo,